28 na ako, may full-time job, may sideline tuwing weekend, at halos buong buhay ko naman maayos akong anak. Hindi ako bulakbol, hindi rin maluho, pero hanggang ngayon hati pa rin kami ng kapatid ko sa isang kwartong mas bagay sana sa isang tao kaysa dalawa. Kaya ang nangyayari, halos lahat ng parte ng araw ko ay may kasabay. Kapag gigising ako, may ibang gagalaw sa tabi ko. Kapag may meeting ako, may kailangang kunin sa likod ko. Kapag gusto ko lang manahimik, pagkatapos ng mahabang araw, may TV sa sala, may ingay sa kusina, may dumadaan sa pinto, at may tanong na kailangan mong sagutin kahit gusto mo lang huminga. Nakatira kami sa Quezon City sa bahay na minana pa ng lolo ko sa side ng nanay ko. Hindi naman kami lugmok pero hindi rin komportable. Ilang beses na iyong inayos ng paunti-unti pero laging may bahagi na hindi matapos dahil laging may mas kailangang unahin. Kapag umuulan, may bahagi pa rin pinapasukan ng tubig. Kapag tag-init parang kumakapit ang init sa dingding. Yung kwartong hati namin ng kapatid ko dati o playroom ng mga tiyahin ko. Ngayon nandun ang dalawang folding bed, isang maliit na lamesa, mga charger, kung ano-anong bag na may lamang papel at resibo, at mga gamit na hindi maitapon dahil baka kailanganin pa raw balang araw. Sa ganong klase ng kwarto, natututo kang maging maingat sa galaw mo, sa gamit mo, at kahit sa sarili mong isip. Customer support ako para sa Australian account. Hindi yun trabahong ikukwento ng mga tao ng mayabang. Pero iyon ang sumasalo sa bills ko, sa maintenance ng nanay ko, at sa bahagi ng gastusin ng bunso naming pinsan na sa amin na ring tumira. Work from home ako 3 araw sa isang linggo at doon ko mas ramdam ang irony ng buhay ko dahil technically nasa bahay ako pero wala talaga akong sariling lugar sa bahay. May office laptop ako, may headset, at bumili pa ako ng ring light gamit ang 13th month ko para mas maayos ako sa camera. Pero kahit gaano pa kaayos ang ilaw, hindi mo maitatago ang katotohanan na nasa gilid ka lang ng kama habang may kumakatok para kumuha ng plansa, may sumisilip para itanong kung nasaan ang payong, at may batang umiiyak sa sala dahil ayaw matulog. May isang umaga na hanggang ngayon malinaw pa sa akin. Nakalagi na ako para sa training, maayos ang blouse ko sa taas at pambahay lang sa baba, tapos pinipilit kong ihanda ang sarili ko para sa isang buong araw ng pakikinig at pakikisama. Habang nagsasalita ang trainer tungkol sa empathy scripts, naririnig ko sa labas ng pinto ang kapatid ko na may kausap sa phone sa boses na alam mong may pinagdaraanan. Maya-maya pumasok ang nanay ko para kunin ang basket ng labada sa paanan ng kama at pagkatapos niya sumunod ang pamangkin ko dahil may kukunin sa ilalim. Nakangiti ako sa webcam, maayos ang boses at ginagawa ang trabaho ko. Pero sa loob-loob ko gusto ko nang sumigaw dahil may mga araw na ubos ka na bago pa magsimula ang shift mo. Ang hirap ipaliwanag sa ibang tao na may trabaho kang kailangang buuin ang composure mo habang unti-unti ka nang nawawasak sa loob ng sarili mong bahay. Ang mas mahirap pa rito, hindi naman masamang pamilya ang kasama ko. Mahal ko sila. At alam kong mahal din nila ako sa paraang kaya nila tahimik ang nanay ko at matipid sa sarili niyang pangangailangan. Dating driver ang tatay ko at ngayon kung ano-ano na lang ang hinahabol na pagkakakitaan dahil hindi na kinakaya ng katawan niya ang dating trabaho. Yung kapatid ko huminto muna sa review dahil kinapos at kumakapit ngayon sa online selling na may pag-asang baka sa susunod na buwan gumaan ng kaunti. Walang tamad sa amin at walang basta nakaasa lang, pero kahit lahat kami gumagalaw, parang hindi pa rin umaabot sa puntong may isa sa aming pwedeng bumukod ng hindi napapabigat ang naiwan. Ito yung madalas nawawala kapag ginagawang biro online ang mga adult na nakatira pa rin sa pamilya nila. Madaling magsabi na dapat mas dumiskarte ka, dapat mas maaga kang nag-ipon, dapat marunong kang tumayaw sa sarili mong paa. Pero may mga bahay na hindi naman siksikan sa dami ng tao, siksikan lang talaga sa pangangailangan. May mga sitwasyon na ang isang grown adult na may trabaho ay wala pa ring drawer na siya lang ang pwedeng magbukas at wala pa ring oras sa isang araw na walang ibang may kailangan sa kanya. Kapag ganun ang setup mo ng matagal, hindi lang convenience ang nawawala. Unti-unting numinipis ang pakiramdam mo sa sarili mo. Noong college ako sa isang state university sa Maynila, ang pangarap ko lang talaga ay magkaroon balang araw ng maliit na studio apartment. Hindi kailangan maganda,
at hindi kailangan mukhang pang-post online. Gusto ko lang ng pinto na kaya kong isara at alam kong may katahimikan sa likod nun na akin. Gusto ko ng mesa na hindi ko kailangang ligpitin kapag may kakain. Gusto ko ng salamin na hindi ko kailangang kahati sa nagmamadaling pumasok. Gusto ko ng sulatan na walang ibang makakabasa. Mahilig kasi akong magsulat nun, hindi para i-publish kundi para lang may mapaglagyan ako ng araw ko ng mga narinig ko sa jeep na mga iniisip kong hindi ko kayang sabihin ng malakas. Tumigil ako noong minsang nabasa ng pinsan ko ang notebook ko at tinanong ako tungkol sa isang pangalang paulit-ulit niyang nakita. Hindi naman iyon malaking kasalanan, pero mula noon nahiya na akong magkaroon ng loob na hindi nakabuyang-yang. May isang gabi rin na dala ko pa hanggang ngayon. Galing ako noon sa choir practice sa simbahan. Pag uwi ko may handaan pa sa bahay dahil birthday ng pamangkin ko at masaya ang lahat. Dapat masaya rin ako at sa isang banda masaya naman, pero pagpasok ko sa kwarto nakita kong bukas ang laptop ko dahil hiniram pala ng kapatid ko ang charger ko at nagising ang screen. May nakita siyang pangalan sa messenger at tinanong niya ako kung kami pa rin ba nung dati kong kausap. Hindi naman niya binasa ang lahat at hindi rin naman malaking sikreto iyon, pero doon ko naalala na sa bahay na ito, pati aksidental na pagsilip sa buhay ko, hindi ko kayang kontrolin. Sa love life ko rin iyon pinakaramdam. Hindi ako gala at hindi rin ako yung may sunod-sunod na relasyon. Pero may nakausap ako dati na nurse sa Pasig na marunong makinig sa tahimik ko. Halos isang taon din iyon ng chats, church dates at murang coffee shops kung saan pwedeng tumambay. Hindi kami nasira dahil may third party o dahil toxic kami sa isa't isa. Nasira kami dahil pareho kaming laging hinihila pabalik ng bahay at obligasyon. Kapag tatawag siya, kailangan kong bumaba at umupo malapit sa gate para lang makapagsalita ng maayos. Kapag gusto ko siyang makita, kailangan ko munang isiping mababago ba ang hapunan sa bahay o may maghahanap ba sa akin ng maaga. Kapag napupunta na sa future ang usapan, laging sumasabit sa upa, deposit, pamasahe, at sa tanong kung sino ang may iwan para sumalo sa pamilya. Minsan sinabi niya sa akin na parang hindi niya alam kung boyfriend ba ako o extension cord na laging hinihila pabalik sa pinanggalingan. Natawa ko noon pero masakit dahil totoo. May isa pang bagay na dahan-dahang nawawala kapag wala kang sariling space at iyon ang dignidad sa maliliit na sandali. Hindi ito yung malalaking kahihiyan na pwedeng ikwento ng minsanan. Ito yung paulit-ulit na hiya sa ordinaryong araw. Tulad ng online consultation ka tapos may sisigaw mula sa labas o nasa coaching session ka sa trabaho habang may maingay na video sa sala o galing ka sa night shift at gusto mo nang matulog pero sa loob at labas ng bahay sabay-sabay ang ingay dahil iyon ang libreng oras ng ibang tao para asikasuhin ang buhay nila. Hindi ka rin naman pwedeng magalit ng buo dahil hindi lang ikaw ang may pangangailangan. Sila ring may kanya-kanyang iniinda. Kaya ang ending, lagi mong inuunawa ang lahat hanggang sa hindi mo na alam kung saan mo ilalagay ang sarili mo. Noong nakaraang taon, sinubukan ko talagang umalis. Hindi iyon malaking eksena, kundi practical na plano lang. Naghanap ako ng bed space at murang room sa Cubao, Project 4, Anonas at kung saan-saan pa na malapit sa sakayan. Sa tuwing may nakikita akong mukhang abot, may kapalit naman agad. Minsan sobrang sikip, minsan malayo, minsan ang bigat ng pakiramdam ng lugar kahit malinis sa picture. May isang room na akala ko pwede na, pero pagdating ko parang kahon na may bintanang nakaharap sa pader ng kapitbahay. Shared ang CR, bawal magluto, bawal magdala ng bisita at halos kasing laki ng ambag ko sa bahay ang renta kapag sinama mo pa ang pagkain at biyahe. Habang nakatayo ako roon, naisip ko na hindi iyon kalayaan. Parang binayaran ko lang ang karapatang ilipat ang sikip sa ibang address. May isa pang tiningnan ko sa santolan na medyo napaniwala ako. Tahimik ang lugar, malapit sa sakayan, at may sarili itong pinto na halos mapamahal na ako agad. Habang kausap ko ang may-ari, iniisip ko na kung saan ko ilalagay ang kama at kung makakabili ba ako ng second-hand desk. Pero pag uwi ko sa bahay, nadatnan kong hinihinga lang nanay ko at kailangan naming bumili ng gamot at ipacheck siya kinabukasan. Walang matinding nangyari, pero sapat na yon para maalala ko kung gaano kabilis maging maluho ang pangarap na sariling kwarto
kapag may nanghihina sa bahay at alam mong sa huli, pera pa rin ang kakailanganin. Madalas kong isipin kung bakit ganoon kalaki ang epekto ng bahay sa loob ng tao. Siguro dahil dito lumalabas ang pinakakaraniwan mong anyo, dito ka tahimik, dito ka mali-mali, dito ka walang handang muka para sa ibang tao. Kaya kapag wala kang puwang sa loob ng bahay, parang may bahagi ring nawawala sa karapatan mong maging buo kapag walang nanonood. Lagi kang naka-adjust, laging handang maistorbo, at laging may bahagi ng sarili mo kailangang itabi para may magkasya pang iba. Kahit ang pahinga mo, nagiging bagay na kailangan mong ipakiusap. Kaya ang pahinga ko nitong mga nakaraang taon hindi out of town at hindi rin kung anong luho. Ang pahinga ko ay yung mga sandaling nagkakaroon ako ng espasyo na walang ibang may hawak. Kapag may overnight retreat sa simbahan, kapag may training sa office na may hotel, o kahit ilang minutong maagang paglalakad papuntang misa sa linggo, doon ko nararamdaman kung gaano kalaking bagay ang katahimikan kapag hindi mo kailangang ipaglaban. Naalala ko pa yung company event sa Makati kung saan dalawa kami sa room at umalis lang saglit yung roommate ko para bumili ng yelo. Naiwan ako mag-isa ng mga 20 minuto at doon ko halos maramdaman ang bigat sa dibdib ko. Umupo lang ako sa gilid ng kama, walang nagtatanong, walang kumakatok, walang naghahanap ng charger o sukle. At doon ko naisip na may mga tao palang normal lang sa kanila ang ganoong katahimikan. Ayoko namang lumabas, nagalit ako sa pamilya ko. Dahil hindi iyon ang totoo. Ang totoo, naaawa ako sa amin lahat. Alam kong pare-pareho lang kaming nagsisiksikan sa panahon na napakamahal mabuhay. Nakikita mo naman iyon sa renta, sa sweldo, sa presyo ng pagkain, sa pamasahe, at sa bilis maubos ng pera kapag may isa lang na magkasakit. Naiintindihan ko kung bakit maraming adult ang nananatili sa bahay ng magulang nila. Pero hindi dahil naiintindihan ko ang dahilan ay ibig sabihin hindi na masakit ang epekto, hindi ibig sabihin okay na lang na sa edad kong ito, ang pinaka-private na tawag na magagawa ko ay sa labas ng bahay habang umaasang walang ibang makakarinig. Hindi ibig sabihin gusto kong tanggapin na habang buhay na itong ganito. Kaya nitong mga nakaraang buwan, naghahanap ako ng maliliit na paraan para hindi tuluyang lumiit ang loob ko. Maaga ako nagigising tuwing linggo para maglakad ng mas maaga kaysa kailangan. Minsan dumadaan ako sa palengke at nauupo muna sa waiting shed bago umuwi para lang may ilang minutong ako lang ang may hawak ng oras ko. Kapag work from home at lunch break, inilalabas ko ang monoblock sa may pintuan at doon ako kumakain para lang may hangin at kaunting layo sa loob. Binalikan ko rin ang pagsusulat pero sa phone notes na may password na. Malungkot na kailangan mo pang itago ang sarili mong isip pero mas malungkot kung tuluyan mo na lang pababayaan na mawala yun. Noong isang buwan, may nangyari na maliit lang siguro sa paningin ng iba pero malaki para sa akin. May online interview yung kapatid ko para sa mas maayos na trabaho at dahil kinakabahan siya, sinabi kong siya na muna ang gumamit ng kwarto at ako na ang lilipat sa kusina para magtrabaho. Halos 4 na oras ako roon sa tabi ng bigasan at paulit-ulit na nawawala ang focus ko dahil sa ingay sa labas. Pero nang matapos siya at lumabas ng kwarto, umiiyak siya dahil natanggap siya para sa final interview. Niyakap niya ako at nagsabing pasensya na dahil alam daw niya mahirap ang setup ko sa kusina. Hindi ko may paliwanag ng maayos kung bakit biglang sumikip ang lalamunan ko pero siguro dahil sa unang pagkakataon may nagsabi rin mula mismo sa loob ng bahay na oo, mahirap na ito at hindi ito arte o pagiging maarte sa privacy. Totoong mabigat ito. Iyon siguro ang gusto kong sabihin sa dulo. Ang matagal na pananatili sa bahay dahil hindi pa kaya ng sweldo at renta ay hindi lang tungkol sa kakulangan sa space. Unti-unti nitong binabago kung paano madala ang sarili mo sa araw-araw, kung paano ka magmahal, kung paano ka magtrabaho, at kung paano ka huminga sa loob ng ordinaryong buhay. Ang pinakamasakit pa, ang mga taong kasabay mo sa hirap na ito ay sila ring pinakamahal mo kaya hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang inis at lungkot mo. Wala kang mabigyan ng malinaw na sisi at ang natitira sa iyo ay isang klase ng araw-araw na adjustment na nakakapagod sa paraang hindi madaling makita mula sa labas. Hindi ko pa rin alam kung kailan ako makakabukod. May spreadsheet ako ng gastos,
may paunti-unting ipon, at may target rent sa phone na mukhang posible lang kapag walang emergency sa bahay ng matagal na halos hindi naman nangyayari. Pero kumakapit pa rin ako sa ideya na hindi habang buhay ganito. Hindi dahil gusto kong maging inspirational, kundi dahil kailangan kong maniwala na may darating na panahon na hindi ko na kailangang ipaliwanag kung bakit gusto ko ng pinto na ako lang ang magsasara, ng mesa na hindi ko kailangang iurong para sa iba, at ng katahimikan na hindi ko kailangang nakawin sa pagitan ng ibang tao. Sa ngayon, eto muna ang buhay ko. Nasa folding bed ako sa tabi ng lumang cabinet. Hinihintay matapos maligo ang kapatid ko para maayos ko ang kumot ko habang sinusulat ko ito sa phone notes nang hindi halata sa iba kung gaano kabigat pala sa dibdib ang kawalan ng sariling space kapag tumagal na siyang bahagi ng araw-araw. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.